Nang tanghaling iyon, tirik na tirik ang araw na tumatago sa mataas na bintana ng bulwagan ng opisina ng Hibantay Bayan, binibigyang diin ang alikabok na sumasayaw sa hangin. Mainit at kulob ang pakiramdam, nakakasakal, tila sumasalamin sa tensyon sa pagitan ni Risa, isang 24 anyos na dalaga, at ni Bara, isang tiwaling opisyal na malaki ang katawan at maskulado, nasa 42 anyos. Tinitigan ni Bara si Risa ng matalim, mabangis ang ekspresyon at puno ng wibawa ang uniporme. Sa harap niya, nakaparada sa sulok ng bulwagan ang kariton ng kakanin ng ina ni Risa. Bagong ebidensya ng kalupitan ng raid sa mga illegal vendors na kakatapos lang mangyari. So, Miss, magbabayad ka ba ng administrative fee o mananatiling kumpiskado ang kariton ng nanay mo? Tanong ni Bara. Dumagundong ang boses niya na puno ng banta. Alam ni Risa na hayagang pangingikil ito. Ang kariton ng kakanin ang nag-iisang kabuhayan ng kanyang ina at hindi niya hahayaang agawin ito. Sa likod ni Bara, nakatayo ang ilang kasamahan sa Hibantay Bayan na nakangisi. Puno ng kasiyahan ang tingin nila, ninanamnam ang panonood kay Risa na naipit. Sinubukan ni Risa na magpaliwanag, humingi ng paliwanag kung bakit kinumpiska ang kariton ng kakanin ng kanyang ina gayong ilang taon na itong nagtitinda sa pwestong iyon nang walang seryosong problema. Naalala rin niya kung paano winasak ng mga tiwaling ito ang paninda ng ibang residente at inagaw ang mga ari-arian ng walang awa, madalas kasabay ng iyak ng takot. Ang lahat ng iyon ay nagpasiklab ng nagbabagang galit sa loob ni Risa. Ngunit kailangan niyang pigilan ang sarili para maisagawa ang misyon. Walang negosasyon, Miss. Patakaran na ito. Kapag hindi ka nagbayad, ibig sabihin hinaharangan mo ang trabaho namin. Bulyaw ni Bara, naubos na ang pasensya. Ang mukha niya ay nagpapakita na hindi siya sanay sa ganitong paglaban. Para kay Bara, lahat ng tao ay dapat sumunod sa kapangyarihan niya. Humakbang siya pasulong, lalong lumapit kay Risa, lumikha ng malakas na aura ng intimidasyon sa mainit at tahimik na bulwagan. Umabot sa rurok ang tensyon. Naramdaman ni Risa ang pagtaas ng galit niya. Ngunit kailangan niyang manatili sa role bilang karaniwang mamamayan na mahina. Bigla, nang walang babala, hinablot ng malaki at magaspang na kamay ni Bara ang buhok ni Risa, sinabunutan ng malakas. Gumapang agad ang matalim na sakit sa anit ni Risa, dahilan para gumuwang siya. Isang malakas na tulak ang sumunod dahilan para matumba si Risa sa malamig na tail sa sahig. Nagkiskisan ng magaspang ang tuhod at palad niya. Nakahandusay si Risa na may mga pasa, ramdam ang sakit sa buong katawan. Rinig niya ang mapang-uyam na tawa ng mga kasamahan ni Bara na sumasabay sa panghihiya sa kanya. Mapait ang lasa ng pagkatalo, sumusugat hindi lang sa pisikal, kundi pati sa dignidad niya. Ngunit, sa likod ng sakit at nagbabagang galit, nagsimulang mabuo ang bakal na determinasyon. Alam niyang kahit nakahandusay siya ngayon sa bulwagan ng opisina ng Hibantay Bayan, kasi simula pa lang ng laban na ito. Dadalhin tayo ng flashback bago pa matumba si Risa sa opisina ng Hibantay Bayan. Mula pa noong bata siya, nasaksihan na ni Risa kung gaano kadaling abusuhin ang kapangyarihan para apihin ang mga walang laban. Lumaki siya sa gitna ng mga nakakaawang kwento tungkol sa mga illegal vendors at maliliit na mamamayan na kinokotongan, tinatakot at minamaliit ng mga tiwaling opisyal nang walang naglalakas loob lumaban. Ang mga mapapait na karanasang ito ay umukit ng malalim na desisyon sa puso niya. Sumumpa siyang magiging bahagi ng solusyon, hindi problema at tatayo para sa katarungan. Ang malakas na tulak na ito ang nagdala sa kanya para piliin ang daan na hindi karaniwan para sa isang babae. Sumali sa Special Forces ng militar. Doon, hinubog si Captain Risa bilang isang matapang na elite soldier, nagmaster ng iba't ibang empty-hand combat techniques, intelligence strategy, at sining ng pagbabalat kayo. Ang payat niyang pangangatawan ay nagtatago ng pambihirang lakas at liksi. Samantalang ang matalino niyang utak ay kayang mag-analyze ng sitwasyon ng mabilis at magdisenyo ng mga komplikadong estratehiya. Siya ay tunay na mandirigma na humahawak ng mahigpit sa prinsipyo ng katarungan at integridad. Ilang buwan bago ang insidente sa opisina ng Hibantay Bayan, isang sikreto at napaka-importanting misyon ang ipinagkatiwala sa kanya. Inatasan si Captain Risa na pasukin ang circle of corruption at aroganting aksyon na lalong lumalala sa loob ng Hibantay Bayan. Hindi ito karaniwang tungkulin.
Ang permiso at buong suporta ay galing mismo sa superior ni Risa sa militar na nakipag-ugnayan din sa mas mataas na otoridad na galit sa ginagawa ng mga tiwaling tagapagpatupad ng batas na ito. Ngunit, nakatali sa burokrasya at komplikadong corruption network. Gamit ang bagong identity bilang Risa, isang karaniwang mamamayan na naghahanap ng maliit na pagkakakitaan, dumating siya sa lungsod. Nagsimula siyang magmasid, makinig sa daing ng mga residente, saksihan mismo ang pangingikil na ginagawa ni Bara at ng grupo nito. Nakita niya kung paano nila wasakin ang mga karito ng paninda ng mga residente at agawin ang gamit ng mga ito ng walang awa. Madalas na sinasabayan ng iyak ng kawalan ng pag-asa mula sa mga tindero. Ang malupit na tratong ito ay nagpasiklab ng nagbabagang galit sa loob niya. Ang bawat kwento ng pagdurusa na naririnig niya, bawat iyak ng kawalan ng pag-asa, dahil inagaw ang pinaghirapang pera, ay lalong nagpapalagablab sa apoy ng galit at determinasyon sa loob niya. Alam niyang si Bara ay isa lang sa bahagi ng problema na mas malaki at sistematiko. Ang sandali ng raid sa kariton ng ina niya na nagtulak sa pagpunta niya sa bulwagan ng opisina ng Bantay Bayan, at ang pang-aaping naranasan niya ay hindi maihihiwalay na bahagi ng plano. Iyon ang perpektong pinto para makapasok ng mas malalim sa pugad ni Bara at ng grupo nito. Ang bawat suntok na tinanggap niya, bawat masakit na salitang ibinato ay hindi pagkatalo, kundi isang justifikasyon na lalong lumalakas para sa misyon ng paglilinis na malapit na niyang simulan. Alam ni Risa na ang oras para kumilos siya ng totoo ay nasa harap na niya at hindi niya sasayangin ang pagkakataong ito para ipatupad ang katarungan para sa maliliit na tao na walang laban. Bumalik sa bulwagan ng opisina ng Bantay Bayan na tahimik at nailawan ng tirik na araw sa tanghali. Ilang sandali bago humandusay si Risa matapos bugbugin ni Bara. Ang mainit at maalinsangang hangin ay naramdamang nakakasakal, tila binibigyang diin ang makapal na tensyon. Nakatayo si Bara sa harap ni Risa na may aroganting postura. Ang uniforme ay tila nagbigay sa kanya ng immunity sa batas. Nanigas ang mukha, humihingi ng pagsunod. Hawak niya ang listahan ng mga nakumpiska sa kamay. Handa nang hingin ang administrative fee na hindi makatwiran. So, miss, magbabayad ka ba ng administrative fee para sa karito ng nanay mo o gusto mong pahirapan ko ang buhay mo hanggang sa magsawa ka? Sabi ni Bara sa tonong nananakot. Hinubara ng matalim niyang mata si Risa, naghahanap ng senyales ng kahinaan na pwede niyang samantalahin. Sa likod ni Bara, nakangisi ang ilang kasamahan sa Bantay Bayan. Puno ng kasiyahan ang tingin nila, ninanamnam ang eksena na mangyayari at handang suportahan si Bara kung kinakailangan. Tinitigan ni Risa si Bara ng diretsyo. Nagwawala ang puso sa pagitan ng galit at pangangailangang manatiling kalmado. Alam niyang ang pagsuko ay pagtatraidor sa misyon at prinsipyo niya. Bilang kapten ng Special Forces, sinanay siyang humarap sa high-pressure situations. Ngunit, dito kailangan niyang gampanan ang role ng isang sibilyan na naiipit at nalilito. Mabilis na gumana ang utak, sinubukang isipin ang susunod na hakbang habang pinipigilan ang sarili na ipakita ang tunay na kakayahan ng maaga, sinisigurong hindi magugulo ang misyon. Wala po akong ganoong kalaking pera, sir. At bakit po kinumpis ka ang kariton ng kakanin ng nanay ko gayong hindi naman po siya nakaharang sa daan? Sinubukan ni Risa na mga tuwiran. Pakinggan mong nanginginig ng kaunti ang boses gaya ng inaasahan ni Bara. Ngunit may tonong katigasan na nakasingit doon na medyo gumulo sa paniniwala ni Bara. Hindi niya inakala na ang babaeng ito ay maglalakas loob pa ring sumagot. Kahit matapos niyang magbato ng banta. Naubos na ang pasensya ni Bara. Sanay na siya sa bulag na pagsunod ng maliliit na tao. Ang pagtanggi ni Risa gaano man kaliit ay insulto sa kapangyarihan niya. Namula ang mukha at nanigas ang ugat sa leeg. Nagpapakita na ang galit niya ay umaabot na sa ruro. Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin, bulyaw niya. At nang walang pasakalye pa, lumipad ang kamay at sinabunutan si Risa. Sinimulan ang pang-aabuso na agad na magdadala sa pagkatalo ni Risa sa unang round. Kahit alam ni Risa na bahagi ito ng plano, ang bawat suntok at sabunot ay masakit pa rin. Ngunit sa likod ng sakit na iyon ay lalong tumibay ang loob niya. Binigyan na niya si Bara ng pagkakataon para ipakita ang tunay na kulay at nahulog si Bara sa patibong. Hindi pa nagsisimula ang tunay na laban at handa na si Risa para baliktarin ang sitwasyon. Masakit ang katawan ni Risa.
Kumikirot ang bawat kalamnan matapos bugbugin at sabunutan ni Bara. Nakahandusay siya sa sahig na tiles ng bulwagan ng opisina ng Hibantay Bayan na nakapapaso ang init. Dumikit ang alikabok sa damit at buhok niya. Nahilo siya. Ngunit sa likod ng matinding sakit, lalong nag-alab ang apoy ng galit at determinasyon. Nararamdaman niya ang mapang-uyam na tingin ni Bara at mga kasama na nakatayo pa rin sa itaas niya. Ninanamnam ang panandali ang tagumpay nila sa ilalim ng tirik na araw ng tanghali. Lalaban ka pa, miss? Magbayad ka na ngayon. O baka gusto mo pang dagdagan ko to? Dumagundong ang boses ni Bara na nang mamaliit, sinusubukang baliin ang natitirang paglaban ni Risa. Sigurado siya na pagkatapos ng suntok at panghihiya, wala nang natira sa babae kundi pagsunod at takot. Gusto ni Bara na makita si Risa na durog at umiiyak, inaamin ang pagkatalo sa harap ng kapangyarihan niyang walang hanggan. Ngunit hindi alam ni Bara na kaharap niya ang taong lumampas na sa hangganan ng takot. Taong may prinsipyong hindi nabibili ng dahas. Sa hirap, ginalaw ni Risa ang katawan. Kumikirot ang kalamnan sa sakit. Ngunit, pinilit niyang bumangon. Kahit pa ika-ika, nagpigil siya ng hininga, inipon ang lahat ng natitirang lakas, at dahan-dahang tumayo ng tuwid sa harap ni Bara. Diretso ang tingin ng mata kay Bara. Wala nang bakas ng takot o kawalan ng pag-asa. Ang naroon lang ay determinasyon na hindi matitinag. Isang pangako na lumalabas sa kislap ng mata niya. Na hindi siya susuko kailanman sa kasamaan sa harap niya. Ang mga sugat sa mukha ay lalong nagdiin sa pambihirang katatagan ng loob. Dahilan para maging mas madrama ang itsura niya sa ilalim ng tirik na araw. Hinding-hindi ako magbabayad kahit piso sa mangingikil na gaya mo, sabi ni Risa. Paos ang boses, pero puno ng lakas na gumulat kina Bara at mga kasama. Nanlaki ang mata ni Bara hindi makapaniwala. Pwede mo akong bugbugin. Pwede mong gawin ang lahat, pero hindi ako susuko. Hindi ngayon, hindi kailanman. Tumusok ang mga salita kay Bara parang balaraw, nagpalahos ang ngisi sa mukha, at pinalitan ng ekspresyon ng galit na maihalong pagkalito. Ang hindi inaasahang tapang ni Risa ay gumulat sa lahat ng nakasaksi. Si Bara na sanay makita ang biktima na sumusuko pagkatapos saktan ay nilamon na ngayon ng galit at pagkalito na hindi niya maitago. Ang pagtanggi na galing sa babaeng bugbog sarado ay naramdamang parang malakas na sampal sa mukha niya. Ito ang crucial moment kung saan si Risa, kahit na nasa alanganing posisyon, ay nagtagumpay na baliktarin ang dinamika ng kapangyarihan, nagpapakita na hindi siya karaniwang biktima na madaling pasukuin. Ang hindi matitinag na pagtanggi ni Risa pagkatapos saktan ay nagpasiklab ng galit ni Bara hanggang sa sukdulan. Ang pride niya na sa tagal ng panahon ay binuo sa ibabaw ng intimidasyon. At takot ng mga biktima ay durog na ngayon sa harap ng mga kasama na nakasaksi sa buong pangyayari sa mainit at tahimik na bulwagan. Hindi niya matanggap na ang babaeng kakabugbog lang niya ay may lakas pa ng loob na hamunin siya at hindi natakot kahit kaunti. Namula ang mukha. Nanigas ang ugat sa liig. Nagpapakita kung gaano siya kagalit hanggang sa muntik ng sumabog. Ang lakas ng loob mo. Sino ka sa akala mo? Ha? Pagkatapos ng lahat ng to, mailakas ka pa ng loob hamunin ako. Sigaw ni Bara. Dumagundong ang boses at tumalbog sa pader ng bulwagan, sinusubukang takpan ang pagkagulat gamit ang arogansya. Natahimik ang mga kasama, naramdaman ang aura ng galit ni Bara na nakakatakot. Ngunit mayroon ding kaunting pag-aalinlangan sa mata nila. Naramdaman ni Bara na kailangan niyang idiin ulit ang dominasyon hindi lang bilang miyembro ng Ibantay Bayan, kundi bilang lalaking mas malakas na hindi kayang talunin. Sa bulag na galit, nakagawa ng fatal mistake si Bara. Itinaas niya ang kamay, dinuro si Risa gamit ang nanginginig na hintuturo dahil sa galit. Sige, kung ganoon tapusin na natin to ngayon. Sa tingin mo matapang ka? Ipapakita ko sa'yo kung paano ang totoong matapang. Hinamon ni Bara si Risa ng physical duel bilang huling leksyon. Buo ang paniniwala niyang si Risa ay karaniwang babae lang na nagkataong matapang at kaya niyang tapakan ng madali sa harap ng lahat. Si Risa, kahit na hinihingal pa at masakit ang katawan kung saan-saan, ay tinanggap ang hamon ng tinging kalmado at malalim. Isang manipis na ngiti na hindi nakita ni Bara ang gumuhit sa gilid ng labi. Ito ang sandaling hinihintay niya. Bukas na imbitasyon para ipakita kung sino talaga siya.
Ito ang perpektong pagkakataon para tapusin ang pagpapanggap at isagawa ang pangunahing misyon na matagal na niyang pinaghandaan. Sige, maikling sagot ni Risa. Puno ng hindi inaasahang kumpiyansa ang boses. Umatras ng kaunti kumuha ng ready position. Tinitigan niya si Bara ng mapanghamong tingin. Ang apoy sa mata ay gumanti sa galit ni Bara. Lalong naramdamang uminit ang hangin sa mainit na bulwagan. At nagkatinginan ang mga kasama ni Bara nakaramdam ng kakaiba at hindi komportableng kutob na lalong lumalakas. Hindi nila alam na magiging saksi sila sa pagbagsak ng isang tirano at pagbubunyag ng katotohanan na hindi inaasahan sa ilalim ng nakapapasong araw. Maaaring kailanganin ang pagpapalit ng lokasyon para sa duel, kaya lumipat sila sa area na mas bukas sa opisina ng Bantay Bayan. Siguro sa likod bahay o training ground na direktang nasisikatan ng araw. Nagsimula ang laban sa bakuran ng opisina ng Bantay Bayan. Sa ilalim ng tirik na araw sa tanghali na sumusunog, binitawan ni Bara ang unang atake ng brutal. Isang malakas na suntok na intensyon niyang tapusin agad ang paglaban ni Risa. Umasa siya sa lakas at laki ng katawan niya. Sigurado na ang bugbog saradong si Risa ay hindi kakayanin na harapin siya. Ngunit si Risa na hindi na nagpipigil ngayon sa galaw na kasing bilis ng kidlat. Ang suntok ay nagpadyuwang kay Bara sa gulat. Isang unang sorpresa ang pinakawalan, binago ng tuluyan ang dinamika ng laban. Nagbago ng drastiko ang galaw ni Risa mula sa babaeng mukhang marupok at sugatan. Naging sundalong maliksi, presiso at nakamamatay siya. Ang bawat galaw ay perpektong kombinasyon ng lakas, bilis, at high-level martial arts teknike na taglailang ng isang expert ng special forces. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na effective counter-attacks, tina-target ang mga kahinaan ni Bara gamit ang accuracy na nakakamangha, spinning kick, matalim na siko, at lock na hindi inaasahan. Lahat ay ginawa gamit ang deadly efficiency ng isang profesional. Nagulat at nahirapan si Bara. Sinubukan niyang gumanti, ngunit ang bawat atake niya ay nagtagumpay na maputol o maiwasan ni Risa. Tumutulo ang pawis sa mukha, hinihingal. Nagpapakita kung gaano siya hindi handa na humarap sa kalaban na kapantay, lalo na ang superior sa usapin ng teknik at estratehiya. Nagsimulang gumapang ang sakit sa katawan niya. Hindi na dahil sa mahinang si Risa, kundi dahil sa mga sukat na atake na walang tigil mula sa totoong kapten ng Special Forces. Hindi tumagal ang laban. Sa loob lang ng ilang minuto, si Bara na noong una ay puno ng kayabangan at arogansya ay gumedjuwang na ngayon. Ang mukha ay pasa at bugbog bago tuluyang bumagsak sa lupa na may daing ng sakit na hindi matiis. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang sakit sa buong katawan ay naging dahilan para mawalan siya ng lakas lumpo ng tuluyan. Nakatayo ng tuwid si Risa sa itaas niya. Regular ang paghinga ng walang kahit kaunting senyales ng pagod. Isang malinaw na kaibahan kay Bara na nakahandusay na walang laban. Ang tagumpay ay ganap at hindi matututulan. Ang bakuran ng opisina ng Bantay Bayan na kanina ay entablado ng intimidasyon, si Bara ay naging tahimik na saksi na ngayon ng kahiyahiyan niyang pagbagsak. Binaliktad ni Risa ang sitwasyon ng tuluyan mula biktima naging panalo na hindi matatalo. Ang tagumpay na ito ay hindi lang pisikal na tagumpay, kundi tagumpay din ng katarungan laban sa kasamaan na susundan agad ng pagbubunyag ng katotohanan na iayanig sa nasabing institusyon. Nakahandusay si Bara sa mainit na lupa, nakatitig kay Risa ng nanlalaki ang mata. Binalot ng pagkalito at hindi paniniwala na malalim. Hindi pa rin niya maabsorb ang kakayari lang mangyari. Ang babaeng inakala niyang mahina, na inapi at minaliit niya ay nakatayo na ngayon ng matikas sa itaas niya, tinalo siya ng madali at walang awa. Ang mga kasamahan sa Bantay Bayan ni Bara na kanina ay nanonood sa laban ng relax at nakangisi, ay nakapako na ngayon sa pwesto. Namutla ang mukha nila sa takot na realize na may bagay na higit na malayo sa inaakala nila. Si Risa sa kalmado, ngunit puno ng wibawang hakbang ay lumakad palapit kay Bara na nakahandusay pa rin na walang laban. Nakakatakot ang atmosphere sa bakuran ng opisina ng Bantay Bayan. Puno lang ng boses ni Bara na hinihingal at pigil na hininga ng ibang miyembro ng Bantay Bayan na nilamon na ngayon ng panik at pagkabalisa. Tapos ay lumuhod si Risa sa tabi ni Bara. Tumutusok ng matalim ang tingin, tila hinuhubaran ang bawat krimen at kasakiman na ginawa ni Bara sa tagal ng panahon laban sa maliliit na tao.
Sa mabagal ngunit puno ng epekto na galaw, binuksan ni Risa ang kwelyo ng damit, ipinakita ang military badge na maayos na nakakabit sa ilalim ng casual uniform. Ang simbolo ng Special Forces ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw sa tanghali na nakapapaso, nagpapatalbog ng liwanag sa mukha ni Bara na lalong namumutla. Nakita na niya ang simbolong iyon ng maraming beses sa balita sa dibdib ng mga totoong bayani. At ngayon ay nasa harap na niya iyon, suot ng babaeng kakawasak lang sa kayabangan niya. Ang pangalan ko ay Captain Risa Adiningrat, sabi ni Risa sa boses na malinaw, matigas, at may wibawa. Malayong malayo sa tonong takot na ginamit niya habang nagpapanggap. At ako ay miyembro ng Special Forces na nasa secret mission para mangalap ng ebidensya ng krimen ng mga tiwaling bantay bayan, na tulad mo na umakto ng arogante, winasak ang mga karito ng paninda ng mga residente at nangikil sa maliliit na tao. Ang pag-amin ay parang kidlat na humampas kay Bara, pinalis ang lahat ng kayabangan at arogansya, napalitan ng malalim na takot at kawalan ng pag-asa na hindi may larawan sa isip. Mabilis na kumalat ang katotohanan sa mga miyembro ng Bantay Bayan na nakasaksi. Sila na kanina ay pinagtatawanan, si Risa ngayon ay nakatayo ng naninigas, na-realize na naging saksi sila sa pagbagsak ng isang kasama at kasabay noon ay pagbangon ng katarungan na hindi inaasahan. Matagumpay na natapos ang undercover mission ni Risa at ngayon ang tunay niyang pagkakakilanlan na matagal nang nakatago ay nabunyag na. Handang magdala ng malaking konsekwensya para sa mga nag-abuso sa kapangyarihan at ng api sa mga residente. Pagkatapos mabunyag ang identity ni Captain Risa Adiningrat sa ilalim ng tirik na araw, agad na inaresto at pinusasan si Bara. Ang pangyayari sa bakuran ng opisina ng Bantay Bayan ay hindi lang gumulat sa mga staff at residenteng nakasaksi, kundi yumanig din sa internal structure ng Bantay Bayan hanggang sa mga ugat. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pag-aresto kay Bara, parang apoy sinundan ng serye ng malalim na internal investigation sa lahat ng sangkot sa korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan sa nasabing unit. Ang crime network na sa tagal ng panahon ay piprotektahan ng kapangyarihan ay nagsimulang makalas at gumuho isa-isa. Tinanggal si Bara sa pwesto bilang miyembro ng Bantay Bayan nang walang dangal, isang malaking kahihiyan sa sarili na dati ay iginagalang ng husto. Ang uniforme na dati ay naging simbolo ng kapangyarihan niya ngayon ay naging simbolo ng kahihiyan na nakakadiri. Madumi dahil sa mansa ng korupsyon at kasamaan. Hindi lang nawalan ng trabaho, kundi humarap din sa iba't ibang kasong kriminal na napakabigat. Mula pangingikil, pang-aabuso sa kapangyarihan hanggang sa gawaing premanismo laban sa mga residente. Lahat ng paratang na iyon ay pumatong sa kanya, resulta ng matibay na ebidensya na nakalap ni Risa habang nagpapanggap at matapang na testimonya ng mga residenteng naglakas loob ding magsalita sa wakas. Hindi tumigil ang investigasyon kay Bara lang. Ang mga kasabwat na sa tagal ng panahon ay nakatrabaho niya sa pangingikil at pag-aapi sa mga illegal vendor ay naging pangunahing target din. Isa-isa, ang mga kasama ni Bara na pasibo at korop na sumali sa bawat krimen o kahit paano ay hinayaan lang, ngayon ay humaharap sa setimpal na legal consequence. Sila na dati ay tumatawa habang nakikita ang paghihirap ni Risa at ng mga illegal vendor, ngayon ay nakakaramdam ng parehong takot, mas malaki pa nga. Dahil ang network nila ay nabunyag mula sa loob, lumikha ng kaguluhan sa pagitan nila. Mabilis at transparent ang takbo ng legal process nang walang nangyaring interbensyon mula sa kahit sinong panig. Sinuportahan ito ng buo ng matapang na testimonya ni Captain Risa na detalyado at kapanipaniwala, pati na rin ng mga ebidensyang hindi matututulan na ibinigay niya sa mas mataas na otoridad. Si Bara na dati ay mayabang at malupit, ngayon ay kailangang umupo sa upuan ng nasasakdal. Puno ng pagkabalisa at takot ang mukha sa madilim at hindi tiyak na hinaharap. Hindi na siya pwedeng umasa sa mga korop na kasamahan dahil sila mismo ay nasa ilalim ng investigasyon at sinusubukang iligtas ang kanikanyang sarili. Sa huli, ibinabarin ang parusa. Si Bara at ilang ibang miyembro ng Bantay Bayan ay idineklarang guilty sa lahat ng paratang at hinatulan ng setimpal na pagkakulong ayon sa krimen na ginawa nila. Ang desisyon ay naging mahalagang halimbawa, nagpapadala ng malinaw na mensahe na walang sinuman ang hindi sakop ng batas. Kahit sila na nagtatago sa likod ng uniforme at kapangyarihan. Ito ay malaking tagumpay para sa katarungan at integridad ng ahensyang nagpapatupad ng local regulations.
Dahil nakakulong na ngayon si Bara at ang mga kasabwat sa likod ng rehas na bakal pati na rin ang corruption network sa katawan ng Hibantay Bayan na nagsisimula ng mabunyag ng sistematiko. Nakuha na rin sa wakas ni Captain Risa Adiningrat ang katarungan na ipinaglaban niya ng patayan. Hindi lang ito personal na katarungan sa pang-aabuso at panghihiya na naranasan niya sa ilalim ng tirik na araw. Kundi ang higit na mas mahalaga, katarungan para sa komunidad ng mga illegal vendor at ibang maliliit na mamamayan na sa tagal ng panahon ay naging biktima ng maruruming gawain ng mga miyembro ng Hibantay Bayan. Idineklarang matagumpay ang undercover mission ng Perpekto. Isang matagumpay na operasyon na nagpapatunay na ang dedikasyon at katapangan ay kayang talunin ang kabulukan na nakatago sa likod ng kapangyarihan. Nakatanggap si Captain Risa ng parangal at pagkilala sa katapangan at kontribusyon na pambihira sa paglilinis ng ahensyang nagpapatupad ng local regulations. Ang pangalan na dati ay kilala lang sa elite military circle ngayon ay nagsisimula ng makilala ng malawakan bilang simbolo ng integridad, katatagan at paglaban ng walang takot sa korupsyon. Ang tagumpay ay naging inspirasyon sa maraming panig. Hindi lang sa lungsod na iyon, kundi pati sa mas mataas na antas nagtutulak ng internal reform at mas mahigpit na pagbabantay sa katawan ng Hibantay Bayan, lalo na sa mga lugar na prone sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Para sa mga residenteng illegal vendor, ang pag-aresto kay Bara at mga kasabwat ay nagdala ng sariwang hangin na pinakahihintay. Ang takot na sa tagal ng panahon ay bumabalot sa buhay nila ay dahan-dahang naglaho na palitan ng pakiramdam ng seguridad at bagong pag-asa sa mas magandang kinabukasan. Alam na nila ngayon na may katarungan at hindi sila nag-iisa sa pagharap sa kawalan ng katarungan. May bayani gaya ni Risa na handang lumaban para sa kanila. Nagpapasalamat sila kay Risa, simpleng figura na isa palang bayani na naglakas loob tumayo para sa katotohanan nila. Ang kalsada at bangketa na dati ay naging ladang ng pangingikil ngayon ay naramdamang mas ligtas para maghanap buhay. Ngunit para kay Risa, ang katarungan ay hindi lang tungkol sa papuri o parangal o kahit paghuli lang sa mga gumagawa ng krimen. Ang katarungan ay tungkol sa pagtingin na gumagana ang sistema ayon sa dapat, tungkol sa pagsisiguro na ang mga taong tulad ni Bara ay hindi na makakapag-abuso sa kapangyarihan para apihin ang maliliit na tao. Naramdaman niya ang malalim na kasiyahan na ang kariton ng kakaninang ina ay naibalik na. At ang mas mahalaga, ang mga illegal vendor ay nakakapamuhay na at nakapagsisikap ng hindi minumulto ng banta ng pangingikil o arbitrary raid. Isang totoong ebidensya ng positive impact ng misyon. Kahit na matagumpay na natapos ang misyon sa lungsod na ito, alam ni Risa na ang laban kontra korupsyon ay proseso na tuloy-tuloy at walang katapusan. Patuloy niyang i-dedicate ang buhay sa pagsiserbisyo sa bansa at sisiguraduhin na ang katarungan ay laging naipapatupad saan man siya naroon. Humakbang siya pasulong ng nakataas ang noo, handang harapin ang susunod na hamon, dala ang diwa ng integridad at pag-asa para sa mga inaapi para siguraduhin na wala ng ibang Bara na lilitaw at maghahari-harian. Ang buhay ni Bara sa likod ng rehas na bakal ay malayo sa salitang tahimik, malayo sa imahe ng kapangyarihan na dati niyang tinatamasa. Ang kulungan na dapat sana ay lugar para magmuni-muni at magbagong buhay ay naging personal na impyerno na walang katapusan para sa kanya. Nagsimulang maningil ang karma ng mga utang isa-isa. Si Bara na dati ay malupit na ng aapi ngayon ay nararamdaman na mismo kung paano maging inaapi. Nararamdaman ang pagdurusa na dati niyang ipinalasa sa iba. Ang bawat araw ay pahirap pisikal man o mental. Isang kabayarang setimpal sa lahat ng krimen na nagawa niya. Sa loob ng kulungan, kailangang harapin ni Bara ang mapait na katotohanan na wala na siyang kapangyarihan o impluwensya. Marami sa mga kapwa preso ay direktang biktima ng krimen na ginawa niya, illegal vendors na winasak niya ang kariton, residente na pinirahan o ang pamilya ay pininsala hanggang sa makulong sa likod ng rehas. O kahit paano ay alam nila ang tungkol sa reputasyon niyang malupit at korop mula sa balitang kumalat ng malawak. Hindi nila pinalampas ang pagkakataon para gumanti kahit sa maliliit na paraan na nagpapahirap at nakakainis. Mga hindi inaasahang suntok sa madilim na sulok na hindi nakikita ng warden, verbal intimidation na walang tigil mula sa kapwa preso, personal na gamit na nawawala ng misteryoso hanggang sa banayad na banta na nagpapaalerto kay Bara lagi. Lahat ay naging pagkain ni Bara araw-araw. Siya na dati ay kinatatakutan at iginagalang sa maling paraan, ngayon ay namumuhay sa takot at paranoia na constant.
Ang katawan ay madalas mapuno ng bagong pasa na hindi maipaliwanag at ang tulog ay naistorbo ng mga aninong nagmumulto. Sa mental, patuloy ding minumulto si Bara ng madilim na nakaraan. Ang anino ng mukha ng mga biktima noon, kasama si Risa, nanay ni Risa na umiiyak at ang mga illegal vendor na winasak niya ang buhay ay laging lumalabas sa isip. Ang boses nila, iyak nila at pagdurusang idinulot niya noon ay nagmumulto na ngayon sa kanya ng walang tigil. Kahit sa maliwanag na tanghali, hindi na rin nagbibigay ng katahimikan ang pagtulog. Laging dumarating ang bangungot ipinapakita ulit ang mga malupit na eksena na ginawa niya. Inuulit ang pahirap na ibinigay sa iba. Lumilikha ng cycle ng terror na walang katapusan. Wala nang kasamang korop na pwedeng pumrotekta sa kanya. Wala nang kapangyarihan na pwede niyang gamitin para mang-api o tumakas sa konsekwensya. Talagang nag-iisa na si Bara nakakulong sa bilog ng paghihiganti at pagsisisi na walang katapusan. Ang bawat araw sa kulungan ay paalala sa krimen ng nakaraan. Isang terror na walang tigil na nagpapatunay na ang masamang gawa sa huli ay mahahanap ang daan pabalik sa may gawa. Isang karma na hindi maiiwasan at masakit. Ang kwento ni Captain Risa Adiningrat at pagbagsak ni Bara ay malakas na refleksyon ng ilang universal moral message na walang kamatayan na relevant sa bawat individual at lipunan saan man naroon. Una at pinakamahalaga, pinagtitibay ng kwentong ito na ang katotohanan at katarungan sa huli ay laging mahahanap ang daan gaano man katagal itong nakatago o gaano man kalakas ang puwersang sumusubok magtakip dito. Kahit madalas maharang ng kapangyarihan at korupsyon na sistematiko, ang liwanag ng katotohanan ay laging kayang tumagos sa dilim at ang mga naglalakas loob na ipaglaban ito ay aani ng resulta kahit kailangang dumaan sa daan na matarik at puno ng hadlang. Pangalawa, itinuturo ng kwentong ito ang kahalagahan ng dangal at prinsipyo na hindi natitinag. Si Risa, kahit noong una ay mukhang mahina at bugbog sarado, ay tumangging sumuko sa pangingikil dahil hawak niya ng mahigpit ang prinsipyo ng katotohanan at katarungan. Ang katatagan na huwag makipagkompromiso sa kasamaan kahit sa ilalim ng pressure at pisikal na karahasan ay naging pangunahing mitsa ng pagbagsak ni Bara. Pinaaalalahanan tayo nito na ang tunay na lakas ay wala sa muscle o kapangyarihang inaabuso, kundi sa integridad ng karakter, katatagan ng loob, at tapang na tumayo ng tuwid para sa tama, gaano man kalaki ang kalaban na kinakaharap. Ang pangatlong malakas na mensahe ay huwag husgahan ang aklat sa pabalat o huwag husgahan ang tao base lang sa itsura. Minaliit ni Bara si Risa base sa simpleng itsura at maliit na pangangatawan. Hindi namamalayan na sa likod noon ay nakatago ang isang elite soldier na sanay, matalino at puno ng dedikasyon. Ito ay paalala na ang mababaw na paghuhusga ay pwedeng mauwi sa kapahamakan at ang lakas at potensyal ay madalas nakatago sa lugar na hindi inaasahan, naghihintay ng tamang oras para mabunyag at gulatin ang lahat ng nangmamaliit. Pang-apat, tinututukan ng kwentong ito ang pakikibaka ng maliliit na tao na madalas maging biktima ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang karanasan ng nanay ni Risa at iba pang illegal vendor ay nagpapakita ng kahinaan nila sa harap ng kapangyarihang korop. Ngunit nagbibigay din ng pag-asa ang kwentong ito na ang pakikibaka at katapangan ng isang individual ay pwedeng magpasimula ng malaking pagbabago, magdala ng katarungan para sa buong komunidad na inaapi at ibalik ang karapatan nilang inagaw. Huli, idinidiin ng kwentong ito ang batas ng karma at konsekwensya na hindi maiiwasan sa bawat aksyon. Si Bara na sa tagal ng panahon ay nang-api, nangikil, at inabuso ang kapangyarihan para apihin ang mga residenteng walang laban sa huli ay nakatanggap ng setimpal na ganti. Ang pisikal at mental na terror na nararanasan niya sa kulungan ay totoong ebidensya na ang bawat aksyon ay may konsekwensya at ang kasamaang itinanim ay aani ng pagdurusa. Ang kwentong ito ay malakas na paalala na ang tunay na katarungan ay laging darating minsan sa pamamagitan ng kamay na hindi inaasahan para ibalik ang balanse at dangal na winasak. Yeh!